Alright mga kapatid, isang mahalagang tanong lang, no? At alam nyo, maraming mga kababayan natin ang nainis, ang talagang nadismaya mga tol. At gusto nilang sipain na papalabas tong pabalik ng China itong ambassador. Dahil alam nyo, yung pagsasalita niya nitong nakaraan, yung mga pahayag niya na sabi niya ang China daw ay never nang occupy ng kahit inch ng teritoryo at patuloy daw nilang iginigiit mga tol ang kapayapaan, ang dialogue, 'di ba? Ang pag-uusap, maayos na pag-uusap. Pero ibang-iba naman yung kanilang ikinikilos mga tol sa actual, no? In reality. Ngayon, kayo tatanungin, pabor ba kayo kung sakasakali mga tol na maraming mananawagan na lumayas na at palitan na siguro itong ambassador na to ng China. Hindi natin sinasabi yun mga tol. Siyempre nasa gobyerno pa rin yan kung gusto nilang pabalikin na sa China to. Pero kung kayo tatanungin mga tol, anong nararamdaman ninyo dun sa mga pahayag nitong nakaraan, no? Comment kayo sa ibaba. Itong videong panonoorin at bibigyan natin ng reaction video ay mula kay Melvs Castle. So bago natin to simulan, syempre ikaw, hinihikayat kita na sana suportahan din natin at huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel mga tol. Nakalagay po ang link sa comment section sa ibaba. Dapat meron tayong pagkakaisa eh. 'Di ba tayong mga Pilipino na naniniwala na ang West Philippine Sea ay sa Pilipinas, dapat tayo mga tol nagsusuportahan tayo. 'Di ba? Huwag niyo papansinin yung mga naratibo ng mga pro-China o ng China mismo na sinasabi nilang Pilipinas daw ang nagpa-fabricate at i-spread ng kasinungalingan, 'di ba? Sa international community kasi kasinungalingan din yung sinasabi nilang 'yon, mga tol. 'Di ba? So eto, bago natin to simulan, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na po natin patagalin pa, panoorin na natin to. Pinapalaya sa dapat tong Chinese ambassador. Wala daw kasing ibang gusto ang Chinese Coast Guard kundi kapayapaan lang. Di ba? Yung mga ganong pahayag mga tol, wala daw silang ibang gusto kundi kapayapaan lang, di ba? Ang sarap sana pakinggan eh. Kaso pag titignan mo yung kanilang mga aksyon, talagang gusto nila ng gera. No? Gray zone tactics nga ang kanilang ginagawa eh. Paano mo masasabing kapayapaan lang yung namimigay lang ng ayuda, namimigay ng grocery, namimigay ng libreng krudo, water cannon mo? Para ka ba sa kapayapaan nun mga tol? Kumbaga isa kang barangay tanod for example, no? Isa kang barangay tanod o kaya barangay captain. Tapos may pupunta sa inyong barangay para mamigay ng mga grocery sa mga mamamayan. Tapos bigla mong pinalayas, no? Pinagbabantaan mo pa, nasubukan yung bumalik dito at mamigay. Alam mo yung ganon? Para sa kapayapaan ba yung ganon, mga tol? Unang statement pa lang, manggigigil ka na agad. Anong kapayapaan kaya tong pinagsasabi ng Chinese ambassador? Gusto ng China ng kapayapaan pero taliwas yan sa water cannon attack at tahasang pagbangganyo sa Philippine vessel. Diba, napipikon na raw ang... Diba tingnan niyo yung tingnan niyo yung railing. Bakal yun yung railing ng mga barko natin mga tol. Railing, yung yan, ito. Ayan, yung mga ganyan ng barko natin mga tol, yupi. 'Di ba? Yung mga barko natin, yung iba butas. Tapos yung ibang mga crew ng mga barko natin, sumasakit ang mata dahil tinututukan nila ng laser. Yung water cannon na yun, ang lakas ng pressure nun, kaya nga magpa-UP ng bakal nun eh. Sa tingin mo para sa kapayapaan yung ganung mga bagay? Diba? Antindi mga tol, antindi. Kaya pag ikaw naniwala pa sa sinasabi nila, di ko alam kung anong klaseng utak meron kapag ganun ka, no? Ang China sa agresibo at provocative action ng Pilipinas. Kapal na mukha, diba? Tayo pa talaga. Kuhang-kuha nga kayo sa aktong pinapalayas gamit water cannon yung walang kalabang-labang Filipino fisherman. Tignan mo, ang liliit ng mga mangingisda mga tol. Yung mga nakapilang yan Yung mga nakapilang yan. Nandirito sa VPAR, dahil tumatanggap ng ayuda yung mga yan. Tumatanggap sila ng grocery, tumatanggap sila ng libreng krudo para makatulong sa kanila ang gobyerno, 'di ba? At least mabawasan man lang yung gastusin nila kasi humihina nga naman talaga ang huli nila. At saka napakaliliit na bangka lang ng mga yan. Siguro yung mga nauhuli niyang mga yan, mga tol, sapat lang sa pang-araw-araw na pagkain ng pamilya nila eh. Yan yung ikinabubuhay kasi nila, yung pangingisda, mga tol.
'Di ba? Kaya nga tinutulungan sila eh. Anong provocation ang masasabi ng China diyan? Paano naging threat etong ginagawa ng BIFAR? Tapos tignan mo, wina-water cannon nila. Tapos sasabihin nila sa harap ng media, sa harap ng camera, na kailanman daw para sila sa kapayapaan at iginigiit daw nila, mga tol, ang mapayapang pag-uusap. 'Di ba napakasinungaling talaga nitong ambassador na to? Yan ba yung gusto ng kapayapaan? Wala raw balak ang China ang mapagyera, pero idinadaan nila sa pananakot ng pagnanakaw ng ating teritoryo. Yung isang araw nga, 'di ba, nagsasalita yung general nila eh. 'Di ba, ano sinasabi? Binigyan tayo ng stern warning o mahigpit na babala. Since the founding of the People's Republic of China, we have never provoked a war, started a proxy war, or occupied 1 inch of others' land. Kung ititigil naman raw ng Philippine Coast Guard, BIFAR at Filipino fishermen ang panggugulo sa kanilang Chinese territory, wala daw gulong mangyayari o water cannon. Kita mo, tayo pa talaga yung bumaliktad, no? Tayo pa talaga yung binaligtad. Kung ititigil daw ng BIFAR at ng Philippine Coast Guard ang panggugulo sa kanilang Chinese territory, mga tol, wala daw sanang gulo, 'di ba? Ang tanong, sino ba yung nanggugulo, mga tol? 'Di ba? Yung may-ari ng lugar o yung nangaangkin ng lugar? No? Syempre, pwede namang sabihin ng iba, lalo-lalo na ng mga engot na pro-China, bakit Pilipinas ang umaangkin yan? Sa China naman talaga yan eh. Sino may sabi? 'Di ba? Ikaw ba papayag ka, bahay mo may titulo ka, tapos biglang may pupunta sa yung isang tao, sasabihin, pinamana sa akin ng lolo't lola ko yan. Meron akong historical rights dyan. Ito, nakasulat sa notebook ko. Ito yung address ng lupa't bahay. Sabi sa akin ng lolo ko, akin daw tong lupang to, kaya umalis kayo dyan. Hingan mo ng titulo, asan? Sabi sa batas, wala. Diba? Ikaw, meron kang titulo na nasa batas mismo na ikaw ang nagmamayari ng lupang yan. Ikaw papayagan mong agawin niya ng nagsasabing historical rights niya. Diba? Ganun yung ginagawa ng China, mga tol eh. Pero mo, napakaraming bansa dyan. Andiyan dyan ng Malaysia, Indonesia, diba? Brunei, Vietnam. Ano pa ba mga bansa na nandiyan dyan? Pilipinas. Lahat yan nakapalibot doon sa South China Sea. Ang gusto mangyari ng China, kanila yun. Diba? Dahil meron daw silang historical rights doon. Ano sinabi ng batas? Ano sinabi ng UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea? Bawat isa sa inyo, meron kayong tig 200 nautical miles. Wag na kayong mag-away-away. Meron kayo kanya-kanyang bahagi dyan. Diba? Kasi kung tutuusin, mga tol, kahit nga wala yung batas na yon, yan ay isang karagatan, diba, na nandirito sa daigdig na kung saan tayo nandirito, mga tol, yan ay biyaya ng Panginoong Diyos. May karapatan tayong pakinabangan lahat ng kung ano man ang nandiyan sa lugar na yan. Kung ano man yung mga lamang dagat dyan, mga mineral. Ngayon, syempre, dahil nga may kanya-kanya tayong bansa, may posibilidad na magkaroon ng gera, agawan. Kaya nga para maiwasan yung conflict, mga tol, at para maiwasan yung agawan, labanan, nagkaroon ng batas, nagkaroon ng United Nations Convention, batas sa karagatan, at nagsasabing, para wala ng away-away, meron kayong tig 200 nautical miles exclusive economic zone. Kung ano yung nasa loob ng exclusive economic zone nyo, yun ang inyo. Huwag nyo nang pakialaman yung iba. Diba? Kanila na yun. Ang problema, mga tol, yung China, gusto nila sa kanila lahat eh. Diba? Suga pa eh. So pinapalabas na China na pag hinayaan natin at pinabayaan lang ang West Philippine Sea, hindi tayo mabubuli. Pero sa kabilang banda, China ang makikinabang sa yamang dala ng West Philippine Sea, diba? Yamang dagat at oil at natural gas. Imbis yun ay pinapakinabangan ng mga Pilipino dahil yun ay nasa exclusive economic zone natin, mga tol. Sino ang gustong makinabang? Sila. Ito, ayan, yung mamangyang sinungaling na yan. We are baselessly accused of being a security threat by former colonialists and aggressors. We can't stand the test of history. Sinasabi niya, former colonialist and aggressor. Former, mga dati, Spanish o Spain, yung Amerika, kasi mananakop sila dati. Dati yun. Ngayon, sila
sila yung current aggressor. Sila yung ngayon, mga tol. And soberly aware of the reasons behind. Pabor naman si Defense Secretary Gibo Teodoro sa sinasabi ni Pangulong Marcos, huwag magpadala ng barkong pandigma dahil pag nag-deploy tayo at kinalaban niya ng Chinese Navy, wala tayong kalaban-laban sa China. Pabor si tag dito, si Gibo Teodoro kasi mga tol, tungkulin niya yun eh. Hindi naman siya pwede mag-oppose sa gusto ng presidente, mga tol. Sabi niya gano'n, at the end of the day, it's not military o AFP strategy. Diba? It's a political decision. Kailangan nilang sumunod sa commander-in-chief nila. Pero kung bawat isa yan may kanya-kanyang may kanya-kanyang opinion at may kanya-kanyang saloobin. Halimbawa tayo, 'di ba? Kung tayo tatanungin mga tol, ako tatanungin, 'di ba? Magpadala tayo ng barko. 'Di ba? Hindi para sa gera, kundi para mapakita natin na may puwersa tayo at talagang seryoso tayong bantayan yung ating mga karagatan. Magpadala tayo ng barko. Kasi ganun din ang ginagawa nila dahil nga seryoso silang bantayan yung karagatan nila. Kaya meron silang mga nakadeploy na warship. Kasi bakit tayo bumibili ng warship kung hindi naman natin i-deploy? Ang iniisip natin kasi mga tol, pag i-deploy natin yan, magde-deploy din ng China. Di ba advance tayo masyado mag-isip? Di ba? Bakit yung ibang mga bansa, hindi ba sila nagde-deploy ng mga barko nila? Japan, 'di ba? Hindi ba sila nagde-deploy ng barko nila? Yung Vietnam, hindi ba sila nagde-deploy ng warship nila o masyado lang talagang nag-over analyze mga tol ang Pilipinas? Masyado tayong advance mag-isip mga tol. Pero again, syempre kailangan nating pakinggan at paniwalaan yung sinasabi ng ating gobyerno dahil mas marami silang nalalaman, mga tol. 'Di ba? Tayo opinion lang naman 'yon. Kung ako tatanungin, pabor ako magpadala ng warship. 'Di ba? Para magbantay. 'Di ba? Para gawin nila yung kung trabaho nila. Oo, malakas sa giyera ang China. Dito talagang may punto PBBM. Punuin muna ng US fighter jets, mga warship at missile ang Pilipinas bago tayo tuluyang pumalag sa mga Chinese na yan. Pero ngayon, taste-taste muna sa water cannon. Di naman raw pababayaan ng AFP ang PCG ang West Philippine Sea at mananatili daw ang presensya at tuloy ang pakikipagbanggaan laban sa China. Magpabangga lang tayo ng magpabangga, no? Tapos media natin ang media, ipakita natin sa buong mundo. Mga tol, ang Pilipinas kahit may warship, hindi kami nagpapadala ng warship para lang hindi ma-escalate ang tensyon. Pero yung China ayaw kaming tigilan. Yung China ayaw kaming tantanan. Patuloy kaming hinaharas at patuloy kaming ginigipit, binabangga kami. Yun ang ipakita natin sa buong mundo. Sana yung buong mundo, yung international community, kumilos sila, international law, kumilos, sanction nila kung gusto nila, di ba? Susunod kami sa kahit anumang utos niya. Policy decision yan eh. Di ba? Susunod sila sa kung anumang utos niya. Kasi policy decision nga daw yun. Pero mga tol, itong mga to may kanya-kanyang opinion at saloobin. Pero syempre, kung ano yung sinumpaan mong tungkulin, sumunod ka lang. Ganun lang talaga. Bilang dako nito, hindi tumitigil ang pagpapatrolya naman ng ating mga sasakyang pandagat ng Philippine Navy doon sa West Philippines. Tuloy-tuloy din naman yan eh. Ito ay policy decision ng ating Pangulo. Susunod ang armed forces, no? At the end of the day, hindi ito strategiya ng militar. Diba? The end of the day, hindi daw ito strategiya ng militar. Political decision. Political decision. No? Under the principle of civilian control. Hindi titigil yan hanggat hindi tayo manindigan na meron tayong laman. No? Hindi titigil yan mga tol hanggat hindi tayo maninindigan. Diba? Siyempre mga tol, ang paninindigan may kaakibat na galaw yun. Hindi pwedeng sabihin mo lang amin yan. May kaakibat na aksyon yun. Sa saligang batas natin na hindi tayo pwede na hindi manindigan. Kaya nga ang ating Pangulo, talagang ang utos niya, huwag tayong bumigay talaga ng masinsinang karagdagang modernisasyon. Hindi lang sa kagamitan, ngunit sa support facilities nito katulad ng mga base militar. Kulang tayo. Nakabili nung araw ng mga kagamitan na ang support systems nagkulang ng pagtatalaga. Ngayon, hinahabol natin muna ang pundasyon and then tuloy-tuloy ang modernization.
hindi man Parang ganito lang yan mga tol. Huwag na tayo lumabas ng ibang bansa. Dito na lang sa komunidad. For example, merong isang lugar, isang city, diba, na biglang pinasok ng mga rebelde, ng mga terorista. Like for example, Marawi. Diba? Pinasok ng mga terorista, for example. Sa tingin ninyo mga tol, pag ang gobyerno ayaw natin ng gera, makipag-usap na lang tayo dyan. Kinausap na lang ng kinausap mga tol. Sa tingin nyo ba mapapaalis yung mga yon sa pakikipag-usap lang? Naninindigan kami na hindi nyo dapat ginagawa yan. Magsialis kayo dyan. Pero hanggang gano'n lang ang ginagawa ng gobyerno. For example lang naman to for the sake na na mas ma-explain natin kung ano yung nangyayari sa West Philippine Sea. Puro lang tayo paninindigan. Wala tayong pinapadalang mga sundalo, wala tayong pinapadalang mga tangke, wala tayong pinadalang mga eroplano, wala tayong pinadalang puwersa, kundi puro pakikipag-usap lang. Mapapaalis nyo kaya yung mga sumakop dun sa lugar na yun? Sa tingin nyo? So ganun din mga tol dito sa West Philippine Sea. No, do malakas ang China, oo, nandito tayo, ayaw natin ng gera. Pero kung naniniwala talaga ang Pilipinas na atin yan, at gusto nating makuha yan mga tol, at gusto nating maipakita sa buong mundo na atin yan mga tol, kailangan talaga nating manindigan ng may laman. No? Tulad nga no sinabi ni Secretary Gibo Chodoro. Kakagulo sa West Philippine Sea pero mukhang may sasabog na gyera sa Taiwan. Pero at least hindi tayo direktang tatamaan. Kayo, anong masasabi nyo sa... Kayo bilang isang Pilipino at bilang mga Pilipino, ano ang masasabi nyo dito sa videong to na ating binigyan syempre ng reaksyon, ng komentaryo, ng opinion, no? At malaya rin naman kayong magbigay ng sarili-sarili nyong opinion, no? Entitled naman kayo sa opinion ninyo. Pwede rin kayo magbigay ng inyong reaksyon, komentaryo, no? Comment lang kayo sa ibaba. Maraming salamat mga tol, hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobaldi. Peace out.